Sa tuluyang pagka-transfer ng gearshift, alin naman kaya sa mga quirk factors ni Deku ang susunod na may transfer? At sa pagbe-blend ng mga memorya ng 1-for-all at all-for-one, ay makikita ang isang imahe na posibleng mag-a-unlock sa misteryo sa kung paanong nagsimulang mabuo ang madilim na buhay ng batang si Tenko Shimura. Bali nga malalaman natin ang mga detalye maya-maya lang dahil dito sa chapter 415 ay tila ba si Shigaraki na din mismo ang tatanggi na maipasa sa kanya ang 1-for-all. Yo, what's up? This is Kuya Jepoy at nagbabalik para sa isa na namang review ng My Hero Academia. Kaya wag na nating patagalin pa, let's go! Sa pinakaunang panel ay makikita ang mga vestiges netong sina Mineta at Chuyu habang patuloy ang pag-atake ni Izuku para sundan ang nauna niyang pag-atake during previous chapter. Sinabi nga dito ng first user na si Yuichi sa ibang mga vestiges ang patungkol sa pagbe-blend ng mga memories ng dalawa. Ngunit nagtataka siya kung ito nga ba ay resulta ng pagkakatransfer ng ibang mga quirk factors ng 1-for-all sa all-for-one. Habang sa parte naman ni Shigaraki ay ganoon din ang nararanasan niya. Sa kung bakit nakikita niya nga daw ang mga memoryang ito. At dahil nga sa pagkakatransfer ng quirk ng second user ay nagawa pa nitong mas maging critical ang sitwasyon. Dagdag pa nga na itong first user na para tuluyang maklim ng villain ang 1-for-all ay kinakailangan nga daw nitong hanapin ang kanyang tunay na sarili. Subalit despite nga daw sa na-absorb at naipon itong kapangyarihan ay nananatili nga daw itong walang kabuluhan. Ngayon nakaharap na nila ang pinakamalakas na villain sa kasaysayan na may matibay na armor na yari sa puot at galit. Ang pagpigil sa ganitong klase ng kalamidad ay ang rason nga daw sa kung bakit pinagsama-sama ang mga wielders para mabuo ang ganitong klase ng kapangyarihan. Dito ay makikitang sabay-sabay na gustong i-transfer ni Deku ang lahat ng mga quirk factors sa iisang pag-atake lang. Na even itong Black Whip na siyang gamit ni Deku for mobility sasama niya para makapag-cause ng mas matinding damage. Habang papalapit ang ating bida sa villain ay patuloy pa rin ang paglabasan ng mga vestiges ng kani-kanilang memorya. Dito ay pasigaw na binanggit ni Izuku ang pangalan ng villain habang nasa overlay form niya ito. At sa kabilang dako naman ay ang pag-activate ng danger sense kasabay ng pagbalot ng sandamukal ng mga finger armor ng villain. Sa pagsasalpukan ng dalawa ay isang matindi at solid na suntok ulit ang naipatama ng ating bida. Ngunit nakabawi naman agad si Shigaraki ng bahagya dahil nagawa nitong madaplisan si Deku sa may tagiliran. Makikita natin ang pagulat na ekspresyon ng mga mukha netong mga former users except dito kay N na malalaman din natin agad kung bakit siya lang yung naiiba. Dahil dito nga sa pag-penetrate ng mga quirk factors patungo sa dark core ng villain ay kapansin-pansin na nag-bounce back ang 5 sa kanila dahil sa tindi ng kapal ng protective mask ni Shigaraki at tayong isa lang ang tuluyang nakapasok. Makikitang bumalik kay Deku yung mga quirks na itinulak pabalik ng villain at dahil sa matinding rejections ay kapansin-pansin na itulak pa ng malakas yung isang kamay ng ating bida. So napansin nga ni Deku yung sitwasyon pero ayon naman sa nakita niya ay nakapag-deal naman siya ng damage. Bigla namang nagpakita ang vestige ng 5th user na si Banjo at kinumpirma nito kay Deku na tanging ang 6th user na si N lang ang nakapag-penetrate sa loob ng dark core. Which is ipinagpasalamat na din nila dahil kahit papaano ay nakagawa sila ng damage. Pagpapatuloy pa ni Banjo na hindi nga daw inaasahang i-reject sila. Gayong matindi nga daw yung willingness ni Shigaraki na manakaw ang 1-for-all at unexpected nga daw dahil sa ganito ang nangyari. Gayon pa man ay sinabi ni Deku na ang kahulugan nga daw nito ay malaki pa din ang posibilidad na magagawa nila yung plano. Pero ang malaking problema sa ngayon ay etong depensa ng villain. Dahil hindi nga daw nito tinatanggap yung transfer, instead ay kinakailangan dito ng ating bida na wasakin yung mga giant fingers upang makapag-penetrate rekta mismo sa katawan ni Shigaraki. Sa panel na to habang nagpapakiramdaman ang dalawa ay makikita nga dito ang isang imahe sa memorya ng villain kung saan inaagaw ang atensyon ng ating bida. Ipinakita nga dito ang batang si Tenko Shimura na akay-akay ng isang hindi kilalang lalaki. At paniguradong yung lalaki na itong mga idol ay walang iba kundi si all-for-one na ipinakita yung kaparehong scene na to sa season 5 episode 20 ng anime. Bali mapapansin natin dito na itim pa yung buhok ni Tenko which means na eto pa lang yung first na nag-meet yung dalawa at eto din siguro yung time na nai-transfer ni all-for-one yung quirk na decay. Habang sa scene naman na tinutukoy ko kanina ay eto yung scene right after na ma-awake yung decay ni Tenko at napatay niya yung buong pamilya niya. So upon seeing this mga idol ay tila ba alam na ng ating bida na medyo malapit na sa katotohanan. Kaya dagdag niyang sinabi na susubukan nga doon nila ng paulit-ulit ang proseso na to hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Makikita nga dito ang mas pinigting pangdepensa ng villain kung saan nga ay mas dumami pa yung mga gigantic fingers na nakapaikot dito. Habang ang ating bida naman ay patuloy na pinag-iisipan sa kung paano niya ma-overcome yung matinding depensa ng kalaban para tuluyang maipenetrate ang natitira niyang mga quirk sa katawan netong si Shigaraki. Habang sa di kalayuan ay may isa palang drone na nakasubaybay sa kasalukuyang laban ng dalawa. Sa kabilang dako naman ay nahak nga daw etong satellite communication service ng UA. Although nahuli na nga ang pinakamagaling na hacker ng mga villain na si Skeptic, marami pa nga din daw ang mga haters ng UA ang maaaring may kagagawan nito. Sa parte namang ito ay pinagtulungan ng ibang mga heroes na mailanding ng maayos ang papabagsak na UA Fortress. At maging etong si Gentle na dating si Gentle Criminal ang alias, tumulong na nga din para alalayan ang mga na-injured na mga heroes.
Sinabi din pala dito ni Hatsume na after all, kliyente niya nga daw etong si Deku. Kung kaya't habang dinadagdagan niya ng parts ang Fortress ay ginagawa niya nga din yung gloves ng ating bida. At hindi lang yan, para mas maging maayos nga din daw ang kanyang serbisyo ay nananatili siyang nakaantabay dito. Habang etong sila Brava naman sinabing si Izuku nga daw ang tanging hero na nakapag-aresto sa boyfriend niya. At nagawa pa nitong mabago ang pagkatao nito. Kaya naman napagpasyahan nila Brava na mag-cheer nga daw siya sa ating bida kahit ano pa man ang mangyari. Dito ay tuloy nang bumagsak etong UA Fortress at sa kabilang dako naman ay sa wakas, na-resume na rin yung live broadcast na nagaganap na labanan sa Mount Fuji. Subalit hindi nga makapaniwala ang isang to sa kanyang nakita. Dito nga ay nailipat ang panel sa UA's evacuation shelter. Sa pagkaka-resume ng live na laban nabigla nga itong mga evacuees sa nasaksihan mula sa malaking screen. Dahil ang bumungad nga sa kanila ay ang nakakakilabot na mga gigantic fingers na nakabalot kay Shigaraki. And I suppose na hindi lang yun dahil malamang nakita din nila ang nakakatakot ding overlay form ng ating bida na sobrang malayo sa masayahin ni tsura ni Deku. Dito ay biglang pinigilan ni Ectoplasm ang isang tao. At makikita nga natin dito na ang taong yun ay walang iba kundi si Eri, ang batang nagtataglay ng original version ng quirk na Rewind. Subali nga emotional dito si Eri na I guess aalis nga ito ng evacuation shelter para tulungan si Deku. At alam nga din natin kung ano ang kayang gawin ng quirk na Rewind kay Deku. Katulad sa nakita natin during ng laban nila ni Overhaul. Kung saan pagkatapos yung sumampa ni Eri sa likod ni Deku ay dito na nga natin unang nasaksihan na na-unleash ng ating bida ang full power ng One for All. At kasabay nito ang pagkaka-fully healed sa mga bali-bali niyang buto. Bali dito nagtapos yung chapter na to at medyo maiksi lang itong mga idol dahil 9 pages lang ang na-release para dito. Pero dapat yung abangan yung kasunod na chapter na agad ko rin i-upload sa susunod na mga araw. I-follow nyo na din ang aking page for more anime updates. Bye-bye!